Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Siriban sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Naadadaran man kami sa nadangog sa pagkikasamuyang live streaming via FB Live sa pagkarampu kang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Ali marigdi sa studio kang Kakampi Kamsur Online sa Naga City kay barang ko si Ken Palma sa lado teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mahatod kan mga bareta ngunyan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga bareta, Elusionado Nacional, siniguro ni Philippine National Police Chief General Francisco Marbil sa publiko na ang revitalized katok legal as in proactive initiative na may katuyuan masiguro ang responsableng pagrurugaring ng baril as in maiwasan ang pagdakol ka mga illegal na armas. Ipinalawanag ni General Marbil na ang uplang katok partikan PNP Firearm Regulations efforts kung saan personal na tinatawaring pagirumdum ang mga may saliri ng baril dapit sa ilang obligasyon na i-renew o i-deposito ang sa ilang mga armas. Kabaliktaran ini sa akusasyon o kabaliktaran ini sa mga sahot na magagamit ini sa panadakot sa panahon ng eleksyon. Taon-taon ginigibo ang programa, tagani masiguro na nasusunod ang mga gun owners ang Republic Act Number 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Pinapusog man kang PNP ang silang political neutrality ang silang propesa sa seguridad kan publiko. Mientras tanto mga tugan, tinawan doon ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na bakong tunay na pag-implementar kan lay ang kampanya kontra droga kan nakalihis na administrasyon. Sigun kay dating Senate President Enrile, mayong lay na nagtutugot sa paggadan sa mga pinagdudahan imbulto sa paggamit kang illegal na droga na dai nagpasayaram sa tamang proseso. Tinawan doon pa kan dating senador. Dawan niyo rin mayong ipinasal na lay ang Kongreso na nagtutugot sa mga inaapod na summary ticket. Dagdag pa ni Enrile, bako man na paagi ang paging pulis tanganing gumadan kan isayman na mayong magkakaligong basiyan. Sa iba pa mga bareta niya tungkol niya sa Senado Nacional, kasunod kang pagapudan na sertipikaran na urgent ang propostong 200 pesos na across the board increase. Ipinahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kaipon pag-aralan mo ng ining maray. Sa sarong ambos interview, sinabi kang Presidente na ang tripartite board iyo ang nagdideterminar kung magkakaigwan ng paglangkaw sa sweldo. Tinawandong pa kang Hepekutibo na kaipuan mo ng pag-urulayan asim pag-aralan ni ka mga concerned agencies. Sigun pa kay Presidente Marcos, posible magkaigwan ng negatibong implikasyon kung ipautob ang 200 pesos na across the board increase araw kang paglangkaw sa presyo ng mga markalon asin ang inflation na day pa totalmenteng nasisimbagan. Dagdag pa kan Presidente, nagpayag ning paghandal ang mga employer o na ito mga sanalita negosyante oras na ilangkaw ang minimum wage. Erot naman nakalusot sa House panel ang propostong 200 pesos na across the board wage hike. Sa iba pa mga bareta niya tungkol yan,
Panalo sa galaw, ariglado ang pagbubusisi kan Department of Justice sa nagkata ng pinjenteng kaso na may koneksyon sa Dingbaksya. Sa pahayag, sinabi kang dating Health Undersecretary na si Kenneth Hatigan ko, nagpapasalamat sinda sa enlightenment na darakan mga kaso, silang kapudan na tanggalan ng lisensya ang mga fake expert. Mientras tanto, sinabi man kang pathologist na si Dr. Raymond Blue, mayong ebidensya na kukoneksyon sa Dingbaksya vaccine sa mga nairistong nagadan. Siriman ang sentimiento ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez as sinabing mayong direct casual relationship sa pagultaran kang bakuna man ka mga nagadan. Sa ibong gali, igwang nagkapir ang mga pigukonsiderar para man sa case re-evaluation. Mientras tanto, nagprotesta man ang mga partinaryos kan Dingbaksya vaccine as inilok si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na mas posisyon pa ang mga kaso. Ang protesta kasunod kang resolusyon kan DOJ na nagbabawal sa kasong reckless imprudence o nagbabawi sa kasong reckless imprudence resulting in homicide case na isilangat laban kay dating Health Secretary Janet Garin asin iba pang inbuelto. Kakampi Network News. Alas 5:18 oras yatang unyan. Itutulod man ni Congressman Erwin Tulfo as nakapirap ng mga pagiliban naman sa Kongreso ang sarunglay. Nabatalaan sa Department of Health na bugtakan ni mga gamit as simbulong ang gabos ng mga ospital kang gobyerno sa enterong Pilipinas, partikularmente sa mga purang lugar. Ipinahayag ni Tulfo na nakakasawa ng pananagugon halos sa mga namanuang Pilipino, lalo na ito mga nasa probinsya na mayong gamit asin bulong ang ospital ninda. Kadaklan sa mga ospital sa mga probinsya o munisipyo, apura sa mayong bulong, mayo man mga basic na gamit, arog kan X-ray, ECG, machine, pati naman ultrasound. Bakong gibo-gibo subot ang mga technical staff ng Senado, pati naman kang Kamara ng Representantes, ang kantidad kan pundo na ibinugtak sa mga blanco sa report ng Bicameral Conference Committee para sa 2025 National Budget. Ito sinabi ni House Committee on Appropriations Acting Chairperson, asin na Congresswoman Stella Luz Kimbo, na ang isinurat na figure sa mga blanco kung ano ang napagkasunduan ka mga biyembro kan BICAM Committee. Ang naging trabaho subot kang technical staff, ilaog ang kantidad ka mga napagkasunod na pundo para sa mga ahensya kan gobyerno. Tinawandol man ni Kimbo na ang 2025 General Appropriations Bill balido asin constitutional. Dahil panadaloy, nagsangat ng petisyon duman sa Korte Suprema ng Pilipinas sila Davao City Congressman Isidro Ungab asin dating Executive Secretary Vic Rodriguez tagaling questionon ang constitutionality kan 2025 General Appropriations Act. Ang tabiyaran po mga tuwa at yan, mga report, magaling sa mga pagriban niya ito sa luwas, sa side ng mga kinalap na mga bareta. Kinontra kan Philippine Egg Board Association o PIBA ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco J. Laurel Jr. dapit man sa posibleng kakulangan ning sugok sa bulan kan Abril. Siniguro man kang PIBA ang babaskog na supply kang sugok sa enterong taon. Dagdag pa gani, piginauman pa nabalang ko ang produksyon kan sugok mula na taon kumpara sa nakalis na 2024. Ipinahayag na outbreak sa Europe at Amerika, hulita na siguro na ang parent stock supply kan nasyon kan nagtalikod na taon. At Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit sa masunod na taon. Ipinahayag ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa sayang 2024 Accomplishment Report ng Pilipinas ang chairman kan 2026 ASEAN Summit kaya amay pa lang piniumpuna na kang gobyerno ang mga preparasyon sa pagiban kang ASEAN National Organizing Committee na aon sa ilalim ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Aral daw subot na nagbimiriting sinda para man maplansa
asin maging areglado ang mga preparasyon para sa 2026 ASEAN Summit. Nagpapatay sa mga dayuhan na espiya, ipinahayag ni BI spokesperson Dana Sandoval na sa ilang sasangatan din magkakaligong kaso ang isayman maridiskubring nagtatago o nag-ataban ni mga dayuhan na espiya. Tinawandong pang tagapagtaramkan na imigrasyon na nakakahandal na anasambit ng pang-espiya sa nasyon. Katakot gali sinabi kan na opisyal na dahil niya naman ikinakuman in kaso may mga masusog sindang mga dayuhan na espiya sa Pilipinas. Mientras tanto, matugang sa iba pa nito lang sa mga barata niya tunyan sa Lado National Pamangkinaray, nagapuna si Senate Committee on Labor Chairman Senador Joel Villanueva kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sertipikaran na urgent ang propestong legislated minimum wage hike para sa mga obreros. Sigun kay Villanueva, may pangaipunang mapakaray ang pagbuhay ka mga obrerong Pilipino asin mamatian ang epekto kang pag-asenso kang ekonomiya. Hinagad pa kang Senador, masertipikaran tulos kang Presidente ang propestong lay asin masiguro na maimplementar ini sa urog na madaling panahon kan 19 Congress. Kay Puan subot na masigurong may kakayahan na mabuhay nintultol ang mga Pilipino asin importanteng maitampad ang sweldo ka mga empleyado sa eksistidong living wage sa Pilipinas. Enot naman na aprobahan sa Senado ang Senate Bill number 2534 o ang 100 pesos na minimum wage increase bill na pigpatiniwan ni Villanueva asin bukas man ang Senador sa nagpaparagos na pag-diskutir kan Kamara sa saindang bersyon sa kaparehas na propwestong ley. Kakampi Network News. Alas 5:24 oras. Aramon ta mga bareta hali sa mga pagriba sa luwasa. Pagpili ng benepisyaryo kan tupad program dapat si kwalipikado bakong pasigid-sigid sila sa tinampo. Sabi kan sarong kapitan digdi sa Syudad Ganaga. Baretang yan, hali kay Maiko Garcia. Ipinahayag ni Punong Barangay Francis Mendoza kang Concepcion Pequeña na ang dapat napilion asing ilaag bilang benepisyaryo kan tulong panganap buhay sa mga displaced individuals o tupad program iyo si may kapabilidad. Sa obserbasyon kaya kanasabit na kapitan na anotaran ang naisasali sa programa si mga dating may man talagang trabaho asin sige sa nang sigid-sigid sabay uto na sa payout. Dahil man dapat na sayangaw ng itinatong oportunidad kang gobyerno nasyonal partikular ng DOLE sa mga lokal na gobyerno para sa kapritsyo sa ng scope ng trabaho. Dapat man at least si may skill asin tultul na paglinig o ano pa man na ipapatrabaho. Ini, isi ang reaksyon katakot kan paggawa ning tupad workers kan lokal na gobyerno kanaga para sa pagpapadagos kang clearing operations, malinig kan gilid kan dinampo, paghali sa mga nagpapabara dyan sa salog kang naga asin pagtabang sa deklaging ka mga drainage canals. Eno taman sinabi ni Mr. Nonoy Reporsado kang Metro Naga Peso na binanga ang grupo kan tupad beneficiaries sa hazardous asin non-hazardous working environment. Dagdag na bareta sa Lado Lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News Network. Mientras tanto, matugang sarong naman na residensya sa Manuan kan Ragay Camarines Sur, sinalakat din parhabon. Paretang yan, halik kay Mike Labito. Mike. Ayo na ni nagnibo ang sarong 49 anyos na misis duman sa Manuan kan Ragay Camarines Sur. Kundi yan magpaabot na sana ninsumbong sa mga autoridad, iyan matapos na salakaton nin parhabon o mga parhabon an sa indang residensya. Sa report, gikan sa PNP Ragay, pasado alas 8:30 nin aga, kana Sabado, kan magpaabot nin sumbong, an sarong Maribel Bermejo, 49 anyos residente,
kan Barangay Poblasyon Iraya, Ragay, Camarines Sur sa ipatura kang Ragay Municipal Police Station. Sigon sa mga autoridad pasado alas 3:40 nin maagahon kan aldaw ning Sabado kana sa lakaton kan mga daida pabisto nga persona o mga persona an harong kan mga biktima duman sa Barangay Poblasyon Iraya, Ragay, Camarines Sur. Ang day panabibisto nga persona o mga parhabon ang subuot nagasakat duman sa second floor kan sa indang residensya kung saan pinagpapakarhay nasambit ng lugar asin igwa ning nakabukas na area para sa hagyanan kana sambit ng harong papasaringon sa kwarto kan mga biktima. Kana matarayong puna na makalaog sa nasambit ng kwarto ang mga parhabon o ang parhabon duman kani matarayong pong pinaglalay ang nasaro nga bag na naglalaog nin duwang voters ID na pagsasadirikan mga biktima, ATM card, asin man sarong leather wallet na igwa ni kwarta na nagkakantidad 30,100 pesos matapos na maresibi ang nasambit ng sumbong kan biktima ang mga kabuhan kang Ragay Municipal Police Station ang tulos nagkondusir ning follow-up investigation asin naghanap ning mga CCTV camera sa lugar tanganing mabisto ang may kagigibuhan kang nasambit ng panghabon diyan sa banuan kang Ragay, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:28 ang oras ngunyan. Pinapagirumdumkan Filipino Society of Composers, Authors and Publishers o PERSCAP ang mga kandidato na ang paggamit ng mga copyright na kanta para sa campaign na jingles, live man o recorded, mga ipuning lisensya alis sa copyright holder. Sigun sa PERSCAP, required ang pagkuha ng lisensya kung gagamiton ang mga kanta bilang background music bago o pagkatapos kang event, asin ikukonsider na public performance kung gamiton ang mga kanta para sa sarong special number. Kay puwan man, ang pagkuha ng lisensya halis sa copyright holder kung riribayan ang mga lyrics kang kanta para sa campaign jingle, asin iba man ang application kung i-record ang nasambit ng kanta. Applicable ang mga patakaran na ini, local man o foreign, ang gagamito na kanta. Solamente PERSCAP sana ang organisasyon na accredited kang IPO para magpalawas ng lisensya sa paggamit ng copyright songs. Asin pwede mag-apply sa pagiman kanselang email. Para sa mga gustong mag-apply para sa lisensya kang copyright song, inutrok kan PERSCAP na mag-apply o mag-upload sa indang opisina. O yan si mga buruay na naman ang negosyong paghagibo ng jingle ka mga politiko ha. Ingat-ingat ka mo baka masingil ka mo kan mga copyright holder kan mga kantang ginagamit nindo. Sa iba palitaras ka mga bareta niya tungkol yan, ipapasararam sa magkakaligong training kang Commission on Elections ang abot sa 700,000 na tawang kang Philippine National Police na maserbing backup na electoral board members sa eleksyon sa bulan kan Mayo. Sigun kay Comelec Chairman George Irwin Garcia, iyan para magsarida sa mga partukdo na regular na miyembro kang electoral board na dahil makakapagservice sa mismong aldaw kang eleksyon. Sinabi ni Garcia, bakumanan niya ang inot na pagkakataon na laging katabang kang Comelec ang mga pulis bilang mga poll workers. Sigun saya, kan 2022 elections, nagibo na ini duman sa North Cotabato. Upunan kan Comelec ang pag-training sa mga maserbing electoral board workers asin mga police personnel sa bulan kan Marso. Kakampi Network News. Oras siya ito kunya matuga. At mga bareta sa Kakampi Network News, mapanagos at yan, lunes ko niyan, duman sa may mga kinakasibutan ngunyan pong aldo na lunes sa mga malog sa trabaho, sa mga maklase at sikaso na kamo. Okay ba ang panahon niya ito ngunyan, mayo manggayong nagbabantang route ng panahon, napura po sa mga dating weather system na iyo po nagpapauran-uran, sinaganda ng init na ngunyan pong mga panahon. Naantabihan kita sa DWEB-FM Gamsur, dyan po sa Rinconada area. Good morning. Marinagaman sa mga nakantabay dyan sa KM Kakampi Partido. Siyempre, sa mga nagdadagog ngunyan sa BBS-FM 91.9 Naga City. Good morning sa mga taga Naga City People's Mall. Sa mga nag-amay nagsasaraod ngunyan, Marilaga po sa inyo. Sa mga nagbabiyahe ngunyan, ingat-ingat ha.
Ingat-ingat sa mga biyaheros, mga motorista. Ha? Grabe na naman ang mga aksidente sa Tinampo. Mabalik kami at dyan para sa iba pang mga bareta. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Lasayang pinapalupad ka nagtalagod na paghahapon duman sa Gimban, Nueva Ecija. Sigun sa report ni Lieutenant Colonel George Calawat Jr., kang Gimba Chief of Police, na-recover halis sa cross site ang bangkay kang biktimang dinistong si Julia Flory Monzon, 25 anyos, kan Marina Bay Homes, Asia Ward, Parañaque City. Pasado sa investigasyon nangyaring insidente, alas 5 ni pagkahapon sa sitio Arimungmong, Barangay San Miguel, sa Gimba, Nueva Ecija. Si Po halinang piloto kan TV host na si Willie Revillame. Sinasabing pinalupad ni Po ang Robinson's helicopter na may body number RPC-3424 gikan Baguio City asin pasiring sa Manila kan magkaigwaring pagsabog. Bago maghali ng Baguio, nagtugpa ini sa Binalunan, Pangasinan para mag-refuel alas 12:05 ring pagkaudo. Alagad dahil subot tulos na nag-start ang helicopter bago inidagos na nakalupad mga bandang alas 4:25 ng pagkahapon. Nakaresibi man ang Gimba Police Station ng report halis sa sarong concerned citizen alas 5:20 ng pagkahapon dapit sa sarong helicopter na buminagsak sa Barangay San Miguel. Marikas nag-concerning salvage operation takaning maiangat ang chopper halis sa creek ning sagkod sa dagan ang rarom. Tulos man dinumaran kan TBOs na si Revillame ang bangkay dipo sa SM Mina Funeral Service sa Pakak, Gimba. Tigilaw man ibabalyo ang bangkay kang piloto sa Heritage Park sa Parañaque. Nagpaparagos ang investigasyon kang pulisya sa rason kang pagbagsak na sampit ng chopper. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungkol yan, kinakar ko lang mairisto ang 2.5 sagod 3.3%. Na headline inflation ngunya na Enero. Sigun sa Bangko Sentral ng Pilipinas, paglangkaw kang presyo kang produktong petrolyo asin mga bayor na barkalon. Aro kang pagkakan, pagiro sa bayad kang tubig asin buwis ang rason kang upward price pressures. Alagad ang upward price pressures na ini, medyo mapapagian nin mas sa bawang presyo ang kang bagas asin na sigil sa kuryente. Batandaan, sumirakat sa 2.10%. Ang inflation rate kalagtalikod na Disyembre kan nagtalikod na 2024, rason para mairisto ang 3.2% na 2024 average inflation rate. Iniluwas man kang Philippine Statistical Authority ang January 2025 inflation data sa maabot na Pebrero 25. Alas 5:45 ang oras ngunyan. Ang tabianan po at yan ang mga bareta mag-alis sa mga pagriban nato sa luwas. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungunan, ang pagiging matagas kampayo ka mga Pilipino ang rason kaya igwa pa pangiraray mga nabibiktima ng online scam. Ini ang ibinahayag ni Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan Jan Oy sa Sayan 2024 Performance Report. May koneksyon sa isyo kang paragos sa napaglakop manggiraray ka mga online scam sa ibong ka mga pinahigot na lakdang kang gobyerno asin man ka mga autoridad. Sigun sa sekretaryo, kaya kadakon manggiraray na bibiktima ng online scam, hulita matatagas ang payo ka nagkapera na manuaan sa ibong kampaw o trong patalit kan DICT laban sa online scamming. Kay puan subot magligay. Asin baging mapagmanman, hulita gabos na paagi, iisipon asing gigibon ka mga scammers para sana makapambiktima. Ipinahayag pa ni Oy. Nagparwas na ning abiso asin pagirumdum ang DICT pati naman National Telecommunications Commission na oras makakaresibi ning minsay hali sa cellphone number o kaya social media accounts na may links nung kang dudot tuton ninulita siguradong iskam ini. Dahil subot nagpapadara ang mga bangko, mga ahensya kang gobyerno asin e-wallet providers nin link kaya day nanggad pinduton ang mga ma-receiving link sa cellphone o kaya man sa arinman na messaging apps. Alas 5:47 ang oras yatong ngunyan. Balikan tamo na mga report magaling sa mga pagriban nato sa luwas. Kakampi Network News Network.
News. Sarong lola dyan sa Libanan, Camarines Sur, irido kang ini mabanggaan ni motorsiklo. Sa report, halik kay Mike Gravito. Mike. Nagsapo ni na pagkarido sa sayang lawas ang sarong 76 anyos na lola. Matapos na ini ang mabudalan ni sarong motorsiklo dyan sa Banuaan kan Libmanan, Camarines Sur. Sa report gikan sa PNP Libmanan, pasado alas 7 ni banggi kana Domingo kana mangyari ang aksidente sa kalabaan kan Tinampong Sakop kan Barangay Putot, Banuaan kan Libmanan, Camarines Sur. Binabagta subot kan sarong single motorcycle na pinagmamaneho kan sarong Joshua Ramirez, 20 anyos soltero, residente kan Sonoan, Barangay Padlos, Libmanan, Camarines Sur. Ang nasambit na lugar, papasaringon duman sa Barangay kan San Isidro, kan pagabot sa lugar kan insidente, duman kani nabudalan ang nagbabalyong lola na pinagbistong si Lola Rosario, sarong vendor, si residente kan Zona 7, Barangay Putot, Libmanan, Camarines Sur. Inhuli sa pagkakabangga kan nasambit ng motor sa nasambit ng lola, ang rider maging ang biktima ang parehong nagkatarumba sa konkretong tinampo dalan para sinda ang magsapo nin pagkairido sa sindag magalawas. Ang mga biktima ang tulos man pinagrespondihan kan mga autoridad dyan sa Libmanan pinagdara sa Libmanan District Hospital para matawanan magkakanigong atensyon medikal. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News Network. Mientras tanto, daily collection ng basura sa Naga City nag-average na sa 160 toneladas aral daw. Yan pagkatapos na kang bagyong si Christine. Balita halik kay Baiko Garcia. Bago pa man ragasaon ni Tropical Storm Christine katong 2024, naga-average na ng 120 toneladas ng basura ang nakokolekta kan Solid Waste Management Office kan Syudad Caraga. Asin po niyan, nag-estimate niya ning 160 tons kada aldaw. Kinumpirma rin ni kasugma ni Engineer Joel Martin kang Solid Waste Management Office katakod sa hapot niya to sa impact ni post-Christine operations kasi ng opisina. Sa Rosal obserbahan ni Martin, ang dakul ng mga residentes asin establishments ang padagos na nagkukondusir ng decluttering o pagbawas ng mga gamit, lalo na itong nalapa huli sa pagragasa kan tubig baha. Kung 116 toneladas ang daily collection puun pa sana kan taon, posible pang magdoble o magdagdag pa. Huli sa sunod-sunod na okasyones kunya na taon, huli ta, mga election season, dako mga election parapernalyas, mga tarpaulins, mga piyesta pa sa September, asin liwat na kasaributan, sa Bermans, puun kang pistang kalag, Christmas hanggang New Year. Liwat na sinabi kang opisyal na, huli sa nagdadakol na dapat na kolektaw na basura, kinakaipuan talaga ninda, ning dagdag pang garbage collection trucks, asin personahes na makolekta. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang 10 minutos lang ang tas mga 6 ni Magaga. Balik kita sa iba pa mga bareta sa lado nasyonal. Binisto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORFIS na nag-graduate na sa programa. Sigun kay Presidente Marcos, ang 30 ka mga benepisyaryo patunay kan sa indang pagmaigot asin determinasyon na magtindog sa sadiri mga betis. Ipinapailing kani na mas dakula Pilipino ang preparadong baging katabang ng gobyerno sa pag-asenso ka nasyon. Dagdag pa ni Presidente Marcos, mamaigutan man kasing administrasyon na mayong maawalat sa pag-abante kan Pilipinas. Nasa 12,000 na mga 4-piece beneficiaries ang naggraduar na kalagtalikod na Biyernes, kaya naglansar man ang gobyerno ning job fair para sa inda para matabangan na makahanap nin trabaho. Nahadit ang kampo ni Mary Jean Piloso huli subot sa pinag-initan ini sa Laugkang Women's Correctional. Kalagtalikod na Disyembre 18, liwat makabalik sa Pilipinas si Piloso matapos ang halos 14 taon na pagkakapreso sa Indonesia. Asin nasintensya ng kagadanan huliman sa illegal na droga. Sigun sa report, mismong si Piloso subot ang nagsabi sa sayang pamilya nagarunggay pinag-iinitan siya kanagkaper mga inmate na kaibanan niya sa Laugkang selda. Uli kani, liwat nakiulay ang pamilya ni Piloso kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tabangan na ini makalibre. Mas naghahadit subot ang pamilya Piloso sa seguridad ni Mary Jean kaysa sa maiging kamugtakan
kansayang salud sa laog kang prisuan. Batandaan, inutaman tinawando ni Presidente Marcos na kinakaipuan pasubot ni na pag-aadal sa bagay desisyong kang gobyerno maparapit sa kaso ni Mary Jane. Ipinahayag man ng Department of Labor and Employment na dapat ikonsiderar ang micro, small and medium enterprises bago magdesisyon sa propestong 200 pesos na daily wage increase. Sigun kini Secretary Bienvenido Laguasma, kung ini magigibo o dahil magigibo para ibugtak ini sa tamang konteksto, halis sa lampas sa 1 milyon na negosyo sa Pilipinas, lampas 95% anda yaon sa micro, small enterprises ang pwedeng gibuon ang simbag pun ka ito. Pero piglinaw ka sekretaryo na dahil minakontra ang doli sa propwesto. Invest, nagataw ini ning mga teknikal na input tangali magtaon ning ideya dapit sa inirekomenda na paglangkaw sa presyo o sa sweldo kang posibleng epekto sa trabaho asinman sa ekonomiya. Sa datos kan Philippine Statistics Authority, nagpapahinig na 1,246,373 business enterprises ang nagadalagan sa Pilipinas kanagdalagon na 2023. Kumpuesto kang MSMEs ang 99.63% o ang 1.2 milyon na kabinugan, mientras tantong 0.37% man o 4,640 ang drakulang negosyo. Ang mga SME nakabilog ng kabinugan 6,351,466 na trabaho o 66.97% ng kabinugan na trabaho sa nasyon kung saan ang mga micro-enterprises na gibuman ng pinakadakulang parte 33.95% na sinusundan kan sa lalit na negosyo 26.26% asin mga medium na negosyo na 6.77%. Sabi ni Laguasma, ang doli bilang implementing agencies masunod sa baging lay maparapit sa wage hike bill. 6 minutos na lang antas mga 6 din pag-aaga sa iba pa mga bareta niya tungkol yan sa Lado National Pamangkinaray. Siniguro makatugang kang Catholic Bishops Conference of the Philippines on the protection of minors and vulnerable persons. Naghiro ang Simbahang Katoliko laban sa mga paring involto sa mga katarantaduhan o na sa isyu ng sexual abuse sa mga jóvenes asin mga maluluyang sektor kan sa syudad. Sigun kay San Carlos Bishop Geraldo Alminasa, Vice Chairperson kan opisina, respetado gani ang proseso kang korte na presenting na kukulisin ng pagdangog sa kaso ka mga paring involto sa pang-aabuso asin nagalat ng resulta kan investigasyon bago maisa publiko. Napaganaman na basalo sa Ginibong Zero Tolerance Summit kang Indeng Clergy Abuse asin sa report kang US-based Watchdog Bishop Accountability Organization. Nasa 82 na padi, pati naman religious brothers sa Pilipinas ang imbelto sa mga pang-aabuso kabali ang nagkaperang binawian ng buhay. Ipinahayag pa ni Bishop Alminasa na sinusunod man kasibahan ang victim first policy kung saan tinatabangan ang mga biktima ng pang-aabuso ka mga pastor kan simbahan para sa ilang pangaipo asin makamtan ang ustisya. Sigun pa sa iya, dawa na nga may iba mga biktima na dahil man nagparagos kang pagsagat ng reklamo pinag-aadala ng kasimbahan. Ang kaso asin magkakaigwa o nagkakaigwa ng investigasyon kung mapatunayan na guilty ang sarumpadi, papatawan rin ng kastigo basado sa nakapanaman sa canon law asin kung inosente inosente man sa reklamo, magkakaigwa ng reparation para sa naraot na reputasyon. Nagagad man ng dispensa asin pag-intende si Bishop Alminasa sa mga biktima ng mga abuso asin inalok ang mga namanuan, magtarabangan, idulok sa mga magkakarigong opisina ang mga pang-aabusong kinakaimbultong ka mga padi asin iba pang nagsisirbi sa simbahan, huli tayo ni pati kang responsibilidad asin paninimbagon bilang mga pastor kang simbahang Katoliko. Naglangkaw ang presyo kang petroleum gas na yuman ang nagsabat sa mga konsumidores ngunya na bulang kang Pebrero. Sa magkasuway na abiso, pikanunsya ka na Petron na mapalangkaw sila ng 70 sentimos sa kada kilogram, mientras tantong 73 pesos man sa Sulain. Ang price adjustment nagresulta kang 7.5
o 7.70 pesos sagod 8.3 pesos dagdag presyo sa regular na 11 kg household LPG cylinder. Piganin Sherman kang clean fuel, mapalanggaw man ng presyo ning automobile LPG nin 35 centavos kada litro. Basado sa datos sa Department of Energy, ang presyo kang 11 kg LPG tank sa Metro Manila bago ang langgaw presyo kan nagtalikod na Sabado 860 pesos sagod sa 1,140 pesos ang kada tangke. Mientras tantong ang auto LPG 42 pesos 55 sentimos ang kada litro. Kakampi Network News. Solamente 3 minutos na lamang tugang antes mag-abot ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Sa iba pa mga bareta niya itong yan, inimbitara na kan Try Committee kang Kamara ang 40 social media personalities sa igibuna investigasyon may koneksyon sa fake news asin pagpapalakop ni mga disinformation sa nasyon. Pigdalaan ng pagdangog sa agang Pebrero 4 kang Committee on Public Order and Safety, Public Information as in Information and Communications Technology. Ipinahayag ni Congressman Dan Fernandez, mamamayo sa pagdangog na importanteng maprotiran ang mga Pilipino laban sa mga peke asin nagpaparibong ng mga informasyon na resulta sa pagkakabaranga ka nasyon. Ang 40 inimbitaran na mga resource person makusog na maraming impluensya sa social media platforms, impulto sa mga diskurso sa politika, pag-analisar ka mga bareta asing komentaryo sa online. Kabali sa mga ini, Sinda Malo Tikia, Jose Yumang Sonsa, Crisit Laureta Chu, Mark Anthony Lopez, Alan Troy Sas, Rugando Sasot, MJ Kiambao Reyes, Vivian Zapata Rodriguez, Ethel Pineda, Lorraine Marie Tablan Badoy, Partosa Jeffrey Almendras, Silis Lord Byron Cristobal Ubanat Bay, Alex Distor, Aaron Peña, Glenn Chong, Manuel Bata Jr., Sikulokoy, Rose Flores del Rosario, WhatsApp Philippines, Asinibapa. Inibita naman sa pagdangog ang mga representante kang Google, Meta, Facebook, ByteDance, TikTok, National Bureau of Investigation, Philippine National Police, asinman Department of Justice. Dapat inimbita naman si mga para-fake news dito sa probinsya, no? Duman sa pagdangog kan mga influencer na iniyo. Oras yata niya matugang, solamente 1 minuto na lang antes magabot ang oras na alas 6 ng pag-aga. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya itong yan, bareta pa manggari sa lado nasyonal. Update sa Ganban, sumirakat na sa 594 ang bilang ka mga nagbalga sa eleksyong Ganban, sigun sa Commission on Elections sa Kasugma. Ini na iristro pon kang Enero 12, sundong Pebrero 2 sa ngayon na taon. Hali mismo sa datos kan hali mismo sa datos kan National Election Monitoring Action Center. Kadaklan sa mga nagbalga hali sa Metro Manila na may 171 na kaso. 112 man sa Central Luzon, 74 sa Central Visayas, asing 47 sa Calabarzon. Na-implementar ang nationwide gun ban kasabay kang pag-upod man kang election period para sa eleksyon sa maabot na Mayo taon 2025. Kakampi Network News. Oras kunyan mga tugang. 1 minuto na makalampas ang alas 6 ng pag-aga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, maparagos-dagos at yan. Sasabuy ang pagbabalik. And siyempre, antabayaran po ang mga baretang hali sa tuyang mga kakamping radyo. Maantabayaran niya to mga baretang tilipon kan DWEB FM Kamsul, hali dyan sa Rinconada area. Mga baretang kinalapman kan KM Kakampi sa Partido area. Asin siyempre mga baretang hali dyan sa BBS FM, diyan sa Naga City. Sasabuy ang pagbabalik sa mga bareta sa Kakampi Network News, kunyan pong Lunes, Enero 3 na o Pebrero 3 taon 2025. Ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Suran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa, preparado na nagabos sa Banwaan na Baaw para man sa libreng serbisyo legal, asin serbisyo legal. Iniyan mismong ipinahayag ni Mayor Jeff Peseño kanasabi ng Banwaan, sigun kay Alcalde Bisenyo, magkakaigunin Wellness 2025 na ang titulo a Medical, Dental and Optical Mission, ngunya na
Ngunyan Aldao, Pebrero 3, 2025, na mapon alas 8 ng pag-aga sa Bawa Municipal Hall, Ano nangyari? Camarines Sur. Ang pagtitiripon, tindag sa Rarocan Espersos kan Rinconada Bar Association, Rotary Club of Makati Uptown asin Rotary Club of Rinconada kasabay kani igwamang libreng konsultasyon sa lay asin pwedeng makatabang ini sa mga nangaipunin asistensya medikal asin legal, sabi pa ni Mayor Bisenio. DWEBFF Rinconada Kampimo Network News. Dagdag na bareta sa lalo lokal. Yawan sa linya si Erwin Del Castillo. Mga magagayon na proyekto, arog kan mga sikat, asin mga magagayon na pasyaran sa ibang nasyon, planong gibuhon sa enterong Rinconada sa espersos ni Congressman Migs Villaferte. Sa Rong Rocker Park, arog sa nasyon kan New York, asin kaarog kan basketball court sa California, asin arog kan iconic Rainbow Court sa Hong Kong, iyon na ang madaling matapos na proyekto sa Banwaan na buhi sa espersos ni Congressman Migs Villaferte sa Rinconada. Maswerte ang Banwaan na buhi sa liderato ni Mayor Ray Lacoste, ninhulit asinda ang inot na banwaan na magkakaigwanin sa rong proyekto na magayon ninhulit ang konsepto kan proyekto kinuapa sa mga sikat na mga pasyaran sa ibang nasyon. Ninhuli kayan, bago asin mas pinag-improve na social park ang mahiling sa Banwaan na buhi. Congressman Migs Villaferte, pinasalamatan si Governor Luigi Villaferte asin si Congressman El Rey Villaferte na mabalik bilang gobernador kan probinsya nin Camarines Sur na iyo ang sa iyang mga naging katuwang para madara sa Rinconada asin sa probinsya nin Camarines Sur ang magagayon asin sikat na mga proyekto arog na ang mga proyekto na nahiling sa ibang nasyon. Nangunyan, plano ng gibuhon sa enterong Rinconada. Para sa Kakampi mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi mo. DWEBFF Rinconada Kampimo Network News. Mientras tanto sa iba pa detalles kan mga barata sa lalo lokal kung ngunyan aldaw magkakakuning libreng serbisyo medikal asin legal sa Banwaan na Baaw. Ngunyan aldaw man mapon ang nagkakatarang aldaw na medical, dental and surgical mission sa siyudad nin Iriga. Ini sa espresos kan lokal gobyerno kan siyudad nin Iriga sa liderato ni Mayor Rex Cuba Arriba Oliva katuwang si Vice Mayor Edsel Serrano ni Mewat. Isiring man ang magaramang Villaferte na sinag Governor Luigi Villaferte, Congressman Migs Villaferte kan Rinconada, asin Congressman El Rey Villaferte kan ikadawang distrito kan probinsya ng Camarines Sur, asin katuwang man ang Philippine Medical Association of Michigan, na kung saan na ang mga ini nag-arabutan na sa probinsya ng Camarines Sur para man magkanuso rin mayor na medical, dental and surgical mission po ngayon na aldaw hasta sa Pebrero 6, 2025. Sa pag-abot ka na sabi ng grupo, ang lokal na gobyerno kan siyudad ng Iriga sa liderato ng Mayor Cuba Oliva pinagsiguro ang pagtransportar kan medical team, ang pagtonin prioridad sa sendang kamugtakan asin pagiging preparado para man sa gigibo na medical mission unional daw. Ang mga personalis kan lokal na gobyerno iyon nagfasilitar kan pagsundo ka mga ini sa aeropuerto na nagsiguro kan maalnas na preparar para man magtawnin mga serbisyo medikal na kung sen ang mga major surgeries iyon man nandapit sa thyroid, hernia, breast mass, gallbladder surgery, mantang ang mga minor surgeries imbeltuan anesthesia, skin tags asin and circumcision asin inigigibuhon sa Iriga City Sports Center, mantang ang mga major surgeries gigibuhon sa Santa Maria Josefa Foundation Hospital sa siyudad ng Iriga. Igwa mang nakaschedule na medical consultation sa mga barangay sa siyudad ng Iriga na kung saan ngunyan daw Febrero 3, iyon mga taga-mountain units, Febrero 4 ang mga taga-river units, Febrero 5 ang mga nasa poblasyon, asin ang Febrero 6 sa may parte kan Buhi Road. DWEBFF Rinconada Kampimo Network News. Yan ang mga barata halidig sa DWB Kamsur. Ini ang sadit sa nasi Ben Decena, Mabalos. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Benny, ka mga bareta hali dyan sa DWEB-FM Kamsur sa Rinconada area. Oras ko niya matugang 15 makalampas ang alas 6. Isunod na mga baretang tinipon man kan KM Kakampi naman sa partido area. Kaya barang naman sa mga bareta si Rene Aurelio sa partido. KM Partido Kakampi Network News. Mabalot sa kakamping June o yung mga bareta gigandigdi sa KM Kakampi Partido. Alangkawan moral sinandam na ang timuan na presentasyon para makitusayan sa ibong na partido politikal para sa paabuto na 2025 local and national election. Ninhuli sa bilog na suporta ni congressional candidate Marco Imperial Gumabaw, orog na ni Congressman El Rey Villaferte na kandidato sa pagka-gobernador.
kana probinsya nin Camarines Sur sa Lindungkan National Unity Party o Timuan na Kamsur. Yun ang naging kapayagan ni Engineer Pedro Dilinya Jr., kandidato sa pagkalkalde, kana sinambit ng Banuan sa Lindungkan NUP. Susog ki Engineer Pedro Dilinya Jr., padagos na nagkukusog ang Timuan na presentasyon, mantang nagpaparadakol ang mga lideres sa mga barangay. Ang nagpapahayag din na suporta sa sendang grupo asin sa Timuan na Kamsur na pinapamayo ni Congressman na Elry Villaferte. Nagpapahayag pa man nila bilabing pasalamat si Engineer Dilinya kay Congressman Villaferte na inuli sa bilog na suporta sin kumpiyansa sa iya bilang kandidato sa pagkalkalde kan presentasyon Camarines Sur. Talikod kan na pagkaderota sa iyang kandidatura sa mga nakalis na pirinian. May girumduman ang kanagatalikod na daw sa sarong entrevista sa radyo nangapunan si Congressman Elry Villaferte na suportaran si Engineer Pet Dilinya sa kandidatura kaini bilang alkalde ka na sinambit ng Banuan na sinday na tugutan na maghadi-hadian pa sa politikan pamilya na nagribay-ribay na sa pagpugol kan renda ka lokal ng gobyerno. Talaog ni nalos 24 taon. Alagad mas urog na nagyayaman ang pamilya ni dating alkalde Mangay Dilinya, mientras na padagos man na nagtitios ang mga taga-Banuan kang presentasyon Camarines Sur. Nangapunan pa si Congressman Elry Villaferte na testimon ang liderato ni Engineer Pet Dilinya Jr. kisira sa laog din tulong taon o sarong termino para mailing ang totoong pagbabago sa sinambit ng kustal na Banuan kan partido area. KR Partido Kakampi. Sa iba pa na Barata Property Healthcare on the Go program kan gobyerno probinsyal. Libang aldaw na maaari kurida sa mga barangay sa Banuan kan Lagunoy, Camarines Sur. Ni Loriana sa detalyas kan Barata. Limang aldaw na maaari kurida asin malibot sa limama ng mga barangay sa Banuan ng Lagunoy, Camarines Sur ang Kafuerte Healthcare on the Go program kang gobyerno probinsyal kang Camarines Sur. Ini sa liderato ni Governor Luigi Villaferte katabang ang opisina ni Second District Representative Elry Villaferte na mabilta bilang gobernador kang probinsya. Basado sa pinaabot ng schedule kan Timuan Lagunoy sa paagimang kan liderato ni Purong Barangay Manoy Bebot Bona, nagsikad ka sa ugmaan sinabit ng Medical and Dental Mission sa Barangay Santa Maria Lagunoy. Kung sa inyo ang manggirara man laylay na serbisyong medikal araw kan libreng check-up, libreng bulong asin mga vitamina, man iba-iba mga laboratory test, ring man libreng agabot nin ngipon. Susugpaman sa pinaluwas na schedule, ngunya na aldaw, gawin inik sa barangay kan Panagan. Sa aga sa barangay Kinahulugan, kan kaparehong Banuan, mga barangay na yaang sa Escostal. Mantang sa Pebrero 5, ini sa barangay Burabod, asin sa Pitasay, sa barangay Dahat. Lain kan mga ini, igwa pa rin libreng pagbubulog, manicure asin pedicure asin iba pa. Sigun kipunong barangay Manoy Bebot Bona, ang serbisyong ini bukas sa gabos ng mga Lagunoyon, asin minasikad po na alas 8 nin aga sa kudang alas 4 ning hapon. Katakod pa man giraray kani liwat pinasalamatan ipunong barangay Manoy Bebot Bona sinda Governor Congressman Elry Villaferte asin Governor Luigi Villaferte sa daing untok asin huraw na pagpadaranin mga biyaya asin mura sa saindang kahimanwa. Dagdag na Barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Loriana Mareta. KR Partido Kakampi mo Network News. Sa iba pa na Barata, duwangan persona na may mandamiento di aresto sa paglapas sa Presidential Decree 705, arestado ka na Philippine National Police sa Banuan ka na presentasyon Camarines Sur. Dads Prado sa detalyas kan Bareta. Arestado ang duwang lalaki kan mga operatiba ka na presentasyon Municipal Police Station sa pamamayo ni Police sa Captain Adolfo Ramos Jr., officer in charge sa bisa kan warrant of arrest na ipinaluwas kan Regional Trial Court Branch 58 San Jose, Camarines Sur para sa kasong pagbaylar sa Presidential Decree 705 Section 77 na may criminal case number 2024-6911 na may pigrekomenda na piyansa ng kantidad 24 pesos kada saro. Ipinaaram sa mga akusado ang ng mga diretso sa constitutional asin ang dahilan kang pag-arestar sa inda. Sa presente, ang mga akusado na sa kustudiya kang presentasyon Municipal Police Station para sa dokumentasyon asin magkakanigong disposisyon. Mientras tanto, padagos man ang pag-inkaminar kan presentasyon sa publiko magtabang asin makisumaro sa kampanya kontra kriminalidad taganing mamantenir ang katiwasayan asin katunungan kan Banuan ng presentasyon na Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Dad sa Prado, kakampi mo.
Partido Kakampi mo Network News. Sa ultimong bareta, suportado ka lokal na gobyerno ka na tinambak Camarines Sur na pinapamayo ni Alcalde Ruel Brioso Toy ang delegasyon ka na tinambak district para sa Congressional Meet 2025 sa Banuan Kalagunoy Camarines Sur na masikad po ngunyan aldaw. Asin matapos sa petsa 5 ka na presenting bulan. Susog sa payag ni Alcalde Toy, kasud mapet sa 2 ka na presenting bulan, nga resibi na ka na tinambak ka delegation ang asistensya pinansyal, gikan man sa lokal na gobyerno. Pinagtaunan doon pa kan Alcalde ng edukasyon sa sa mga prioridad kan sa iyang administrasyon, kung kaya daw anong aktibidad na makakatabang sa pagpatalubo kan na karaman asin na potentials kan mga kakian sa iyang sinusuportanan. Nagpahayag man nina pasalamat nagpahayag man nina pasalamat kay Alcalde Ruel Toy asin sa lokal na gobyerno ka na tinambak ni Luli sa dakulang suporta ang mga public schools sa district supervisor na sinda Sir Ronald Sevilla, Sir Rosilito Moldes asin Sir Ernesto Garinga. Siringman ang mga coaches, mga pratukdo asin mga atletas. Pinagasigurar pa man ni Alcalde Ruel Toy na magpapadagos-dagos ang tabang na itataw ka lokal na gobyerno para sa ikakarahay kan edukasyon asin kan mga kahubenan. KL Partido Kakampi mo Network News. Yan tabi kakamping June ang katripunan kan mga bareta. Gikanigdi sa KM Kakampi Partido sa pangalan ni Sem Frank Sotero na gatod sendukan mga bareta. Ang sedong lingkod Rene Orillosa Babalos. Good morning. Kakampi Network News. Thank you kay Padeng Rene Orliosa sa mga pagriba niya sa KM Kakampi Partido. Pasensya na ko matugang at medyo may adjustment kami ginigibo sa samuyang interconnection kaya araw po kayo ng signal kaso ito yung mga kakamping radyo. Nagkakaigwa din pagputol-putol sa mga signal sa pagkatuloy mga bareta. Inaayos niya mo yan, pasensya na ka mo. Mientras tanto matugang oras siya tungo niyan, alas 5:23 na po ni pagkaga. Itry ta kung dire-diretso ang mga baretang maghali sa BBS FM sa Naga City. Kaya ba dyan si Junel Cuba? Junel. BBS Basta Bareta BBS Sigurado. Salamat tabi kakamping June. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Pigsimbag na ni Konsyal Ervin Bura, kandidato para Vice Mayor kanda Banuan kan tinambak Camarines Sur. Ang mga pigpapalakop kanda sa iyang kalaban sa politika na siya diskwalipikado na bilang kandidato para Vice Alcalde kan Banuan kan tinambak Camarines Sur. Inihuli kan pagiging dual citizen da subuot ka nasambit ng kagawad. Sigun Kibura, sa iya ng pinagsurrender anda pagiging US citizen niya poon kan siya ang magbalik sa Pilipinas sa pagikan sa iyang terms of renunciation sa iyang US citizenship. Nakadukot ang nasambit na nga pag-surrender na iniya o terms of renunciation sa parte mismo kanda sa iyang COC na pinag-file sa laog mismo kan Commission de Election o COMELEC dyan sa Banuan kan tinambak Camarines Sur. O yan parte kan mga pahayag ni Kagawad Ervin Bura, kandidato para Vice Alcalde kan Banuan kan tinambak Camarines Sur. Halos kaya masambulan na siging relibot ninda sa mga barangay. Kang inot dahil ko lang pigi-intindi, sige sinang patubod sa mga tao sa barangay na dahil na akong butuhan, ako disqualified. Ako dual citizen. Aram mo, basahon mo talaga. Primero basahon mo ang konstitusyon. Yaon dyan nakabugtak ng dual citizen cannot run for public office. Pero nalilingaw sila na igwang ipinasarkan 2003 nin lay Republic Act 9225 itong dual citizenship law. Yaon dyan sa Republic Act 9225 na ang dual citizen pwede nang magdalagan, pwede na magkandidato basta na mag-execute nin sworn renunciation
of foreign citizenship. Saka iyan dapat ilakip mo sa imong COC. Iyan 9225 na iyan, lay bagayan na pandayan na Senator Drilon kan 2003. Iyan, kaya baga kadakol na ngunyan ni Artiyan kan mga pahayag ni Ervin Boracan na tinambaka Camarines de Sur. Mayo na kaya daa subuot na iisip nin sistema o issue na pwedeng gibuon kaya anda inaatuman ngunyan iyo ana sa iyang citizenship kan sa iyang mga kalaban alagad sigun kibora an sa iyang kalaban an kalaban sa naman kani iyo an sa iya sa diri na mayo manda nga maraya na akomplesmento sa laog nin 18 taon asin daiman matinabang sa mga nangangaipo asin sige sanaan padulag-dulag kun makorner manda kan tao madukot sana sa bulsa asin mataunin 20 pesos kaya ang sa diri niya iyo sa naman ang kalaban kani o yan parte kan mga pahayag ni Konsyal Ervin Boracan tinambaka Camarines de Sur. An totoo, inihabo ko man na kung maging presumidong tao. Kaya nga ni ako desidido sa pagkakampanya ta. Si Saybayan makakasabi kung ika talaga ang magana. Siguro man ako, pasiguro man ako. Kundi ang mga nadadangog ko kaya digdi, ang kalaban ko, garuma yung naisipan ng sistema. Aram mo ang kalaban niya digdi, sa diri niya, aram mo tanong sinasabi kong sa diri niya, siyam na taon na naging vice mayor, siyam na taon na naging kagawad. Andan mo ko sa mga tao, garo umuy na ang tao, pabalik-balik na sana, na mayo man managayong maray na komplesiminto. Tuwira kayan, dahil man nagiging matinabang sa mga nangangaipo. Ang bantog digdi na pag rinanihan kan mga taong may hilang, mga nangangaipo, ay padulag-dulag. Mabuyo mo man daw makorner, matao 20 pesos. Iyan ang nadadangog ko, yung mga taram-taram digdi. Artiyan kan mga pahayag ni Konsyal Ervin Boracan tinambaka Camarines de Sur, kandidato para vice alkalde kan Timuan Kamsur. Sa iba pang detalyes kan mga barata, nagpapadagos ang mga patrabaho kan Empra Project sa Banuan kan Libmanan Camarines de Sur sa paagiman kan administrasyon ni Mayor Jess Camara asin sa tabang manda ninda Congressman Elry Villapuerte asin Gobernador Luigi Villapuerte. Ini sa paagiman kan mga drainage canal asin mga tinampo dyan sa barangay kan Bahaw, Bagong Bayan, Tabanda, Pundado sa poblasyon kanda Libmananda igwamanda sindanin bagong bakal na mga dump truck nagagamiton sa paghakot nin mga basura sa banwaan kan Libmananda. Kanda nakaaging simana nagkaigwanin orolay sinda Mayor Jess Camara asin man Congressman Elry Villapuerte dapit sa bagong proyekto kan patinampo sa barangay kanda lagi lagi sa Banwaan kan Libmanan da pasiring dyan sa Banwaan kan Sipukot Camarines de Sur. O yan party kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan Libmanan Camarines de Sur. Yaon lang po dyan nag-construct. Ngunyan may ongoing po kita sa Barangay Bahaw, sa Bagong Bayan, may ongoing na tinampo po, drainage canal, Taban Fundado, igwa po dyan sa poblasyon, and kadakol pa po mga infrastructure projects. Ngunyan po may bago kitang ma-acquire ng mga dump trucks. They can easily ask. Partiyan kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan Banuan kan Libmanan Camarines de Sur sa pagtatarabangan ninda Congressman Elry Villapuerte asin Gobernador Luigi Villapuerte kan Camarines de Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sikyo na nagsitar sa burat na lalaki dyan sa DYD, inatake sa puso, gadan. Boyet Padere sa detalye. Gadan ang sarong security guard na nagsaway sa karong burat na lalaki na nagliga sa binabantayan kailidian sa DYD hub sa Barangay Dayangdang. Dagon sa report, alas 3 maagahon sarong nagngangarang Pilisher, 24 anyos ang burat-burat na nagliliga sa laban sa nambit ng sinuman. Pinarasa pa kayo na ilaga perang baso asin plato. Kung kaya inilagos ng binitbit ka nagsaway na security guard na si Howell at Juba pasirin sa police station sa tabang ka nagresponding mga polis.
mantang nasa police station asin tighapot kan mga pulis ang secure dapit sa detalye kan reklamo. Ini nagsabi niya sa mga pulis na kumpuin karon siya sa ospital kamalain ang sayang pagmati o kaya dali sila kay sa mobile car kan pulis alagad ini pinagdeklarang dead on arrival kan doktor na si Dr. Dominic Fernandez asin sinabi kay ang kinagalan kan security guard atake sa puso. Para sa BBS News, Boy Tader. BBS, Basta Bareta, sigurado. Mga nagpalista sa early registration kan Departamento kan Edukasyon Bicol sobra sa 108,000. Daryl Banya sa detalye. Nagapakol na sa sobrang 108,000 ang mga kaakian sa bilog na Kabikulan ang nagpa-enroll na sa laog sa nanin sa Rosimana ng early registration kan DepEd sa Bicol para sa school calendar year 2025-2026. Sa datos na pinalawas kan Opisina Regional kan Department of Education Bicol, Enero 25 hasta 1 o kan sarong aldaw nasa 108,617 na ang mga nagpalistang mga kaakian kung sa 24,904 ang sa kindergarten, 40,228 ang grade 1, igwama na 22,925 ang grade 7, asin nasa sobrang 20,000 man sa grade 11. 55,014 ang mga aking lalaki na nagpalista, asin igwama ng 53,603 ang mga kababaihan. Target ng departamento na maabot sa 550,827 na mapalista sa saindang early registration na madurar ini sa Pebrero 15 na taon. Nagpasalamatan kan Opisina Regional kan DepEd Bicol sa paagi ni Regional Director Gilbert Sadsad ang mga SDOs kan syudad ng Iriga asin iba pang syudad asin probinsya sa 100% partisipasyon kan ginigibong early registration kan sinambit ng departamento. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Papang detalles kan Barata para bun sa bumbun na duwang harong ang inatake. Boss Oka Isminda sa detalye. Garo nag-shopping ang sarong parahapon dyan sa Banwaan ng Bumbo na Camarines Sur na konsain. Ini na pinagkatimingan kay ni mga harong na bukas dyan sa nasampitan ng Banwaan. Sa report kan Bumbon Municipal Police Station, ay ginot kay ining inatake ang sarong residensya dyan sa nasampitan ng lugar kan ini mataymingan ang bukas na harong. Ang sa inot na biktima na diskubre ni alas 9:30 na nin pagkaaga na konsain na nag-apod ni nag-report sa pagikan na telepono na naghahagad ning asistensya na subot ang inot na residensya pinag-atake po kumasumenos alauna hasta alas 4 nin mag-ubagahon. Kan dyan sa Suna 5, Barangay San Antonio Bumbon na Camarines Sur na konsain ini na inot na pinag-atake kan parahapon kan mahiling na bukas ang likudan na parte kan na pintuan kan residensya ni Mauricia Nala, 37 anyos, residente kan Suna 5 San Antonio Bumbon Camarines Sur na konsain na nalalay kay ni an imki sling bag. Nayaon ang mga minasunod ang wallet, driver's license, BDO credit card, BPI ATM card, as in ang BDO ATM card, as in an ID voters, as in an national vaccination ID, as in an kwarta na pinagkakarkulong nasa 36,000 pesos na nayaon sa brown na backpack. Asin na ini an matrayong pong nalalay akan dinabis tong parahapon. Asin na nalalay pa an sinasaping drone na nagkakantidad 17 pesos nayaon man sa sling bag. Ang drone nayaon sa laog kan nasampitan ng bag. Asin nalalay pa an ORCR kan Barako motorcycle. Asin na nakakapira pang ID, arukan driver's license, PhilHealth ID, national ID, asin sarupang senior citizen ID, PNP ATM card, DSWD ID, ang kwarta na pinagkakarkulong na sa 2,700
700 pesos. Pagkatapos na makalaog sa nasambitan ng residensya na agihan pa ang nasaro pang residensya na bukas ang bintana na konsen ang residensya ni Rodrigo Camalya Uriel, 66 anyos, kanso na 5 kapares na barangay asin kataid lang na harong. Nalalay man ang kwarta na nagkakantidad ang 3,000 pesos na pinagkasungkit ang bag sa pagikan kawayan. Ayan, sa pagikan bukas na bintana asin an cellphone, nalalay pa kan ang suspect an cellphone kan sa iyang aki na nagkakantidad na 4,000 pesos. Sa sumada sa inot na biktima, nasa 55,700 ang kantidad na nalalay. Sa ikaduwang biktima, nasa 7,000 ang total na kantidad kan nalalay kan para hapon na sagkod sa ngunyan, pinagahanap pa kan mga autoridad. Para sa Kakampi Network News, Chris Menda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping John ang mga barata, gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mo Network News, Jonel Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Thank you, Junel. And makapag-iribahan dyan sa BBS FM sa sa mga bareta. Ang oras ko niya mga tugang, alas 6:38 na pulipagaga. Babalik kami para sa mga ultimong bareta, digdi sa B Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Defertek ang 2nd District ng Camarines Sur na maaprobaran ng Kongreso ang propestong mabugtak sa nababagay na hiwas ang gobyerno bago matapos una babagay sa gobyerno bago matapos ang 19th Congress. Ipinahayag kang kongresista na oras natapos na Senado ang bersyon kang National Government Right-Sizing Act ang House Bill number 7240. Kay puan sa naman rin pag-ulayan sa Bicameral Conference Committee takaling magkapareho ang magkakaibang bersyon. Naaprobaran kang Kamara ang House Bill 7240 kanagtarikod na Marso taon 2023 pa. Ang sesyong kang Kongreso ma-adjourn sa Pebrero 8 asin liwat na mabukas sa Hunyo 2. Asin makonsiling sesyon sa Hunyo 14 ang formal na pagkatapos kan 19th Congress. Mientras tanto, sinabi ni Congressman El Rey na ang bersyon ng Senado asin Kamara parehong igwang provision para sa separation asin retirement benefit na itatao sa mga empleyado kang gobyerno na maapektaran kang implementasyon kang propuesto. Sigun pa sa kongresista, na masakop kang propuesto ini ang mga teacher, healthcare provider, mga soldados asin iba pang uniform personnel. Sa datos kang Civil Service Commission, igwang 2,000 o 2.037 milyon karir asin non-karir na empleyado ang gobyerno kanagtarikod na 2024 mas kadakol kumpara sa 1.973 milyon kan 2023. Mientras tanto, sa iba pang detalles ng mga bareta niya tungkol yan, maging ang mga pantalan sa probinsya, intero ng hinihigutan kan Philippine Coast Guard, kasunod kan pagapalusot ni mga kontrabando. Kanagtalikod na simana sa manuaan kan Pasakaw Camarines Sur na bagat kan Philippine Coast Guard ang 33 na bultong dahil dokumentadong mga ukay-ukay sa Port of Pasakaw dyan sa Barangay del Santa Rosa del Sur, Pasakaw Camarines Sur. Nangyari ang nasambit ng pagkakadiskubre kan magkoncerning paneling inspection ang Philippine Coast Guard kung saan narisa kan PCG K9 team ang mga ukay-ukay na lunad kining sarong 14-wheeler truck. Mayo man ay presenta na magkakaroon ng dokumento ang driver kan truck para man sa magbiyahe kan sinambit ng bagahe pasiring sa probinsya kan Masbate. Malinaw rin pagbalga sa Republic Act 4653 o ang an act to safeguard the health of the people. Nasa Bureau of Customs na ang kinumpiskal na mga ukay-ukay para sa magkakaroon ng investigasyon patiraban disposisyon. Liwat ng pagganumdum ang mga otoridad magsunod sa mga patakaran asing kaipuan dokumentado ansay na mga kontrabando sa pagbiyahe tangaling maiwasan na mabagat asin makumpiskar. Parita na kita sa luwas kang Pilipinas, ngunyan.
May mababa sa 7 individual ang nagadan kan bubinagsak ang sarong Medivac plane sa Philadelphia kanang tarikod na Biyernes. Usay kabali ang anom na Mexican nalunad kang eroplano asin sarong taon na nasa ground. Sigun sa presidente kan Mexico asin alkalde kan Philadelphia, sinabi ni Philadelphia Mayor Cheryl Parker, ang taong nagadan sa ground nasa kotse sa lugar na pinangyarihan kang pagbagsak ang eroplano. Inagad naman ni Mexican President Claudia Sheinbaum sa mga opisyal kan consular na suportaran ang mga pamilya kang anom na Mexico citizens na nasa eroplano asin nagadan kang ini buminagsak. Sinabi man kan Jet Rescue Air Ambulance nakabase sa Mexico asin lisensyado na mag-operate sa Amerika, buminagsak ang aircraft kay bana ng 4 na tripulante sarong pediatric medical patient asin ina mismo kan pasyente. Iyan ang mga baretang na antabayaran sa Kakampi Network News ngunang pong Lunes, Pebrero 3, taon 2025. Mga baretang sa inyo na antabayanan live sa mga Kakamping Radio 99.9 WEB-FM Kamsur sa Rinconada, KM Kakampi sa partido asinban sa BBS-FM sa Naga City. Nantabayaran kita via FB Live. Hari po dito sa studio kan Kakampi Kamsur Online sa Naga City kay banang ko sa Parma sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Babalos ka sa pagantabay sa kung sa masunod niya itong pagkatod ni mga baretang amay, mga baretang on-air online. Digdi lang yan sa Kakampi Network News. Network News.